Sige, start muna tayo. Sino na ba yun? Last? Ako say, Sige, go. Jeremy. normalization. Normalization is a concept that refers to people with disability. Just like people without disability, living normally without being subjected to prejudice and with their human rights respected. It is also refers to their continuing a normal lifestyle, maintaining the usual way without patience in the local society or community. So, yung normalization, sa Japan kasi, parang kahit na disabled yung patients natin or yung, di ba, yung meron tayong mga ibang nakikita rin sa Japan na mga disabled na nasa daan lang, para kasing tinitreat lang din nila na normal yung mga disabled na persons. So unlike dito sa Philippines, merong mga discrimination para sa mga disabled persons. Yung iba hindi nila pinapapasok sa work or hindi nila tinatanggap sa work dahil disabled. Pero sa Japan, kahit anong work, pwedeng basta pwede or magagamit yung ability ng disabled na person, pwede nilang tanggapin or i-hire. So yun yung meaning ng normalization. So maganda kasi dun sa Japan is yun, yung for example sa eki nila or sa station nila, meron silang mga areas para sa mga disabled na person, yung basta mamaya pag dumating na tayo dun sa part na yun, iso-show ko yung pictures about sa train station na pwede sa mga blind, ganyan. So next is self-independent support, si Ma'am Ka. Hi, Sensei. Self-independent support, providing support to promote self-independence. Self-independent support refers to the provision of support to a user to enable her to live her usual life after selecting and deciding on the life she wants to live. Not only support related to moving, dressing, and other physical movements, but also support appropriate to her capabilities are provided. Respecting the user's concept of values and what she is particular about. Support is provided to increase the number of things she can do at her own will and with her own ability to give her a sense of accomplishment. Yung sa self-independent support naman, as a caregiver, hindi natin pwedeng gawin lahat para sa patient natin. So, for example, yung patient natin is, yung tawag doon, yung mahi kasi yung term natin sa anong tawag doon? Katamahi, yung term natin sa paralyzed. So, if yung paralyzed side ng patient is dito lang yung paralyzed side lang ng patient natin is nasa baba lang or sa legs lang niya, kagaya nitong nasa picture, pwede nating ipagawa sa kanya, like, nandito sa picture na siya yung anong tawag doon? Anong Tagalog? Siya yung mag-water magdilig. Siya pala yung magdilig ng plants. Kasi able pa naman yung kamay niya. So, yan yung sa self-independent support. I-promote natin yung self-independence ng patient kasi able pa naman yung patient. Then if makakabasa din yung patient, pwede din na sila yung magbasa, ganyan. Or if makakalakad pa yung patient, pwede na meron tayong ipagawa sa kanila para hindi din sila parang hindi sila maging inutil ba or parang walang ginagawa, ganyan. So i-promote natin yung self-independence. Yung before kasi na first week ko lang yata yun sa work. Buti na lang hindi nagalit yung patient kasi nung time na yun, able pa naman yung patient natin, nakakalakad pa siya, tapos able pa yung kamay niya. Kinuha ko kumakain kasi sila noon, tapos may dumi sa mukha niya ba. So, kinuha ko yung tissue, tapos winipe ko yung dumi sa mouth niya. Tapos sabi nung kasamahan ko na hapon, wag ko daw dapat gawin yun kasi able pa naman yung patient. Then magagalit din kasi yung patient kapag ginawa mo yun, parang akala kasi nila na, uy, ano bang ginawa mo? Parang akala mo naman inutil na ako or wala na akong parang ganyan ba. So baka ma-feel nila, i-discriminate natin sila. So yun, buti na lang hindi nagalit yung patient na
inano ko yung bibig niya. So next, so pag ganun yung situation, dapat pag merong dumi sa mukha niya, so pwede niyo siyang sabihin na, uy, may dumi sa mukha mo. Then yung kamay naman niya is able pa. So siya yung, or bigyan mo na lang siya ng tissue, tapos siya yung magwa-wipe sa bibig niya. The next, self-choice and self-determination. Balik kay Jeremy. Say, Mabasa na mo? Opo. Self-choice and self-determination. It is the user herself who takes the lead in daily living. She will decide how she wants to do something according to her values and the way she has lived so far. These are two kinds of independence, physical and mental. Even when she is in need of nursing care, she will independently choose and decide the style and method of daily living so that she can live her usual life. Yeah. Yun. So, same lang din ito sa self-independence. So, yung patient natin is, if able pa siya na maka-decide, so siya yung ipa-decide natin. Like, for example, sa clothes nila, so papiliin lang natin sila, anong gusto mong damit? Yung color, ano ba? Color white, color pink, ganyan. So, if able pa yung patient ha. Pero yung ibang patient, meron din kasing, yung sa amin kasi sa facility before is disabled kasi kami ako na-assign, hindi sa mga matatanda talaga. Yung iba kong kasing classmate is doon sila na-assign sa mga matatanda na, pero ako na-assign ako sa mga disabled na patients. So meron kaming patients na age 20 until 80, kasi if more than 80 na, doon na sila i-transfer na sila sa home for the aged, yung sa mga matatanda na talaga. So yung sa facility namin, may times na may mga patient kami na during, like for example, tomorrow na yung oforo nila. Oforo is yung maliligo na sila. So if tomorrow na yung oforo nila, dapat the day before is nag-prepare na sila ng mga damit. So i-prepare na namin lahat yan. Tayo din ang mag-prepare niyan kung yung patient natin is hindi able. So if able yung patient, pwede natin siya samahan sa room niya. Tapos i-ask natin siya, anong gusto mong suotin para bukas? Ganyan. Kasi maliligo na kayo. So yun, kunin mo lang yung mga damit nila na gusto nila. Pero if meron kayong patient na parang, anong tawag doon? Parang bedridden na, hindi na siya makadecide. So doon na yung time na pwede kayong mag-decide kung anong suotin ng patient. So doon sa Japan, di ba, 4 seasons man ang Japan, merong winter, summer, then yung spring, then autumn. So if winter, dapat yung suot ng patient natin is 3 layers. Yung iba 3 layers, 4 layers. So yun yung pinaka-tayhen or pinaka-stressful na time kasi marami kayong layers na ipapatong or damit ng patient. Pero if anong tawag doon? If summer naman, so pwede mga 2 layers lang yung susuotin ng patient. So tayo pa rin yung tayo yung if kunyari yung patient natin is hindi na siya makadecide. So if summer, gusto kung ako yung magpipili ng damit nila, gusto ko yung mga colored na mga outfit, like for example yung mga yellow, yung mga bright colors ba, kasi nakaka-affect kasi yung colors ng damit natin sa mood natin. So para maging happy din yung patient ko, gusto ko yung color ng damit niya is parang lively din or para mabuhayan din siya. So para hindi din siya ma-depress. Kasi more if always violet, if dark colors, like for example, always ka naka-black, so parang ang depressing siya tingnan ba. So gusto ko parang red or yellow kung ako yung pipili ng damit ha. Pero kung yung patient ang pipili, so syempre nasa kanya na yun kung anong gusto niyang suotin. So next, understanding of daily living. Si Ma'am Girly. Ma'am, wait lang nga. Kasi malabo na po yung mata ko, ma'am. Ay, sige. Oo. Kailan, pero tatry ko. Ma-zoom ba? Wait lang. Yan. Zoom. Yan. Sige, go. Sige, go. Activity of daily living differ depending on countries, culture, and costume. There is a variety of lifestyle depending on the will and values of people and what they are particular about.
People wake up in the morning, change clothes, wash their face, have meals, go to the bathroom, take a bath, engage in ano, re, Recreational. recreational activities and go to bed in the rhythm of life. Right. So, ito yung ang meaning ng activities of daily living or ADL. So, yan yung mga normal routine ng mga pasyente natin. Or same sa atin, meron tayong mga activities of daily living din. So, tayo pag morning, gumigising, yung iba naliligo na, or iba kumakain muna, tapos yun, pumapasok sa work, ganyan. So, yung mga matatanda din or yung mga patient din natin sa hospital or sa Shisetsu, sa facility, meron din silang mga activities of daily living. Kaya lang yung mostly sa kanilang activities of daily living is parang boring ba kasi paulit-ulit na lang. So dito sa morning, gumigising sila. Yung sa amin before, if yakin is night shift. So if yakin ako nga assign, so kami yung gumigising? Gumigising sa mga patients namin. So mga 4 a.m. or 5 a.m. ginigising na namin yung mga patients namin. Yun, binibihisa na namin sila ng mga panglakad na clothes kasi yung paggabi kasi pinapa-change namin sila ng mga pangtulog, yung mga pajama nila. So sa morning, hindi sila maliligo, mag-ano lang sila, change ng clothes, then maghilamos, then yung iba mag-toothbrush, then yung iba is ginagamit lang namin ng ano tawag doon? Yung parang bimpo ba tawag doon? Basta yung washcloth, then kami na yung nag-ano sa face nila if hindi nila kayang mag-wipe ng face nila. Then yung iba, while waiting sa breakfast, yung iba nagsasampo or nagwo-walking, yung iba din is nanonood lang ng TV. Then after that, yun, kumakain sila ng breakfast, and after breakfast, yun, meron na namang ibang activities. Before lunch, yung iba is merong hinanda yung syukuin, yun yung term ng mga staff or term natin, syukuin yung tawag. So tayo mga syukuin, tayo yung mga nagpe-prepare ng mga recreational activities, like for example, maglalaro ba sila? So yun, before lunch yun. So after that, magla-lunch na naman sila. Then after lunch, pwede yung iba, matutulog na yung iba after lunch. Then yung iba din, if hindi kasi sila everyday naliligo, no? So yung sa amin kasi, if taglamig, like winter, mga once a week lang sila naliligo. Pero yung iba, meron ding twice a week, ganyan. Depende sa season din, lalo na kung tag-init. So, kung tag-init naman, hindi naman sila naiinitan masyado kasi if nasa loob naman sila ng facility, malamig naman doon kasi may aircon. Then after lunch, yun, ano na sila na natutulog. Yung iba din, meron din iba na namang recreational activity. Yun, sabi ko kanina, may times na nagkakaraoke sila. Then yung iba din is, pwede din, may times din na gumagala sila sa labas. Yung iba nag-gardening. So, iba-ibang trip ng mga patient. So, kung anong gusto ng patient, so yun yung ipagawa natin sa kanila. Then after dun, mag-wait na naman sila ng dinner. Then after nun, ano na sila ng dinner, kumakain na sila ng dinner. Then after dinner, mag-prepare naman sila ng pagtulog nila. So yung iba, nagtutoothbrush. Then after toothbrush, yun, mag-change na sila ng clothes, ng pajama. Then after nun, matutulog na yung patients natin. So yun yung mga activities of daily living. So everyday life support provided by care workers. So yun, tayo as a care worker, tayo lang is nakasupport lang sa mga patients natin na yung mga hindi lahat ng patients natin is parang anong tawag doon? Parang tinutulungan talaga natin sila ng like from morning to night. Yung ano lang, yung kaya lang natin gawin sa patient natin, yung hindi kaya ng patient natin, doon lang tayo papasok or doon lang natin sila tutulungan. Hindi talaga yung tawag doon, parang yung sa ano ba? Hindi same yung parang one-on-one ba? So lahat ng patient ninyo tutulungan mo talaga sila. So next, dito na tayo sa baba. So roles and professional ethics of care workers. So dito na papasok yung mga ethics, professional ethics of care workers. The next, si Ma'am Joy. Okay.
courtesy. Number 1, consideration for privacy. The user's screen is exposed during bathing and toilet use. It is important for a care worker to give consideration for the privacy of the user so that she will not feel embarrassed. Number 2, maintaining of confidentiality. It is necessary for a care worker to obtain information on the user in order to provide appropriate care. She must not have, however, disclosed the personal information, age, address, clinical history, etc. of the user to any third party without the user's permission. A care worker must not spread the information on the user on the internet, SMS, etc. without their consent. Nandito ka na pala, Ma'am Jocelyn. Hindi ko nakita yung pangalan. Wait lang. Okay na, Ma'am. Dito, wait. So, professional ethics of care worker. So, consideration for privacy. So, tayo as a care worker, dapat i-provide pa rin natin yung privacy ng patients natin. So, for example, pag naliligo yung patients natin, bawal silang i-combine sa mga lalaki, ganyan. So, dapat separate pa rin yung lalaki and babae. So, if magbibihis din yung mga patients natin, dapat naka-close din yung doors ng kwarto nila, or if may kurtina lang, so dapat naka-close din yung curtains para i-consider pa rin natin yung privacy ng patient para hindi sila ma-embarrass. So kaya usually sa hiring ngayon sa Japan is mga babae lang talaga yung gusto nilang kunin ng mga caregiver, kasi pwede kasi tayo sa mag-assist sa babae, pwede din tayo mag-assist sa lalaki. Pero yung mga lalaki kasi ng mga care worker, ayaw kasi ng mga reyosya or matatanda, yung iba ayaw nilang magpa-care sa mga lalaki kasi nahihiya sila, ganyan. So mostly sa mga hiring ngayon is mga babae. Then maintaining of confidentiality. So for example, diba mayroon tayong patient. So for example, meron tayong patient na may issue, parang ganyan. So wag nating i-spread ang information through internet, SNS, without their consent. So lalo na ngayon uso na ngayon yung uso na ngayon yung magpo-post sa social media. So bawal talaga yang i-disclose ang information, lalo na yung face ng patient natin, bawal ipakita yung face nila sa social media. So if gusto nyo naman, may picture kayo ng patient nyo, meron kayong selfie, so mag-ask kayo ng permission sa patient and sa family ng patient and also sa management ninyo. So sa akin before, yung ginawa ko, pag kami guy shoots to or lumalabas kami kasama yung patient, nag-ano lang kami, yung likuran lang ng patient lang yung pinipicturan ko. So if meron namang face nila, so dapat naka-blurred yung face nila. Then meron din ako nung pag-alis ko na ng Japan or ng shishetsu namin, meron kaming individual pics ng patient namin, selfie, pero hindi ko in-upload sa social media. Naka-save lang yun sa Google Photos ko. So yun, dapat i-maintain natin ang confidentiality ng patients. Then wag din kayong kunyari, magchikahan kayo sa labas, like for example, nandun kayo sa public place or nasa train station kayo or sumakay kayo ng train, so wag nyo din i-chika yung about sa patient niyo kasi baka meron kayong makasakay na family member nila, din marinig nila na, uy, pinag-chismisan nila yung mama ko or yung papa ko, ganyan. Tapos isumbong nila kayo sa head ninyo or sa boss. So, merong penalty yan or pwede din kayong makasuhan yung iba, or merong times din na ma-expel kayo sa facility, or pwede din kayo mauwi niyan sa Philippines. So, yun, wag na lang kayong marites sa public. So, pwede kayong magmarites doon na lang sa bahay ninyo para kayo na lang ang mag-chismis. So, next, prohibition of physical restraint. So, dito na part na to is dapat yung malaman talaga yung difference itong mga physical restraint kasi lalabas din ito sa exam. Sige, next, sino ba yun? Si Ma'am Girly ba yung last? Or si Ma'am Joy? Ma'am Joy, no? Sige, si Ma'am Cass.
Ma'am Cass, please read. Yun, di ko dasay. Hi, prohibition of physical restraint. Physical restraint means the restriction of a user's physical movement. Adverse effects of physical restraint. Physical restraint has adverse effects such as the reduction of physical abilities and worsening of dementia symptoms of the user. Kaya ako na lang, i-explain ko na lang yung para mas madali. So, ito yung physical restraint. So, bawal talaga na i-restraint yung mga patient natin kasi parang nare-reduce yung mga physical abilities nila ba then if merong dementia yung patient natin, nagiging worse yung symptoms ng dementia. Kasi feeling nila parang nakakulong sila, so wala silang freedom. So, bawal talaga physical restraint. Pero, pwede namang gawin yung physical restraint if yung patient natin is na ano yung safety ng patient. So, for example, ito yung mga examples ng physical restraint ha. So, restrict movement. So, restrict movements by tying the body, hands, and feet. So, bawal talaga gawin to kasi 4 kasi yung nakatali. So, yung sa patient namin, meron kaming patient na nakatali kasi pero hindi nakasali yung paa. Yung nakatali lang sa kanya is yung isang kamay kasi may ano kasi siya, may hole siya dito sa lalamunan niya ba. So may time kasi na kaya siya nagkaroon ng tie kasi may time daw nung yakin time, yung night shift yung kasamahan namin. Parang inano niya daw yung kamay niya, pinasok niya dito sa hole. So ayun, inatake yung patient. Buti na lang nakita nung kasamahan namin tapos sinipr siya ganyan. So yun. Yung before kasi nung wala pa siyang tali sa kamay. So yun. After nung incident na yun, sinabi nila ni-report nila sa boss, then ni-report din nila sa family ng patient, then sinabi nila na dapat yung action nila is dapat lagyan ng tali yung kamay niya. So, yun after nun, para sa safety naman ng patient para hindi na siya maulit-ulit. So, nilagyan na ng tali yung kamay niya. Pero hindi sinali yung sa paa niya. Yung dalawang kamay lang niya yung nakatali para to avoid mangyari ulit yun. So, meron siyang mga ano ha. So, pwede siya mag-physical restraint basta meron siyang parang ganun, merong mga reports, ganyan. Then, sa safety rails naman, bawal din ganito na lagyan lahat ng railings kasi hindi din makamove freely yung patient. So, what if gusto niyang umihi, ganyan. So, dapat isa lang talaga na side, itong side parang ganito ba or dito na side, yung walang railings. Yung iba kasi nilalagyan nila ng railings para hindi mablaglag yung patient or baka yung patient is prone to laglag. So yun, nilalagyan nila ng railings pero bawal talaga yan. So much better if tanggalin itong isang railing. Then yung bed is hindi siya mataas yung bed ba, dapat nasa baba lang talaga yung bed if matutulog yung patient. Then lock the door of the room to keep the user inside. So bawal talagang i-lock yung door. So, meron din kaming patient na ganito na yung mga mental shogay or meron kasing mental disability din yung mga patients namin. So, yung patients namin, lumalabas lang siya ng room niya, pumupunta siya kaagad ng CR or nagtutour lang siya sa ano namin, sa facility namin kung ano yung parang madaling araw. So, para malaman namin na lumabas yung patient namin, di ba, bawal siya i-lock, no? So, para malaman namin na lumabas pala yung patient namin, nilalagyan namin ng sensor yung mat. So, parang merong rug sa baba ng baba ng bed niya. So, dun, pag inapakan niya yun, tutunog na yung room, yung bell sa facility sa office namin. So malalaman namin na lumabas na pala siya, ganyan. So yun, talaga takbo kami kaagad sa room niya kasi baka sana naman siya pumunta. Then next, have the user wear a restraint belt to keep him or her from standing. So ito, bawal din lagyan ng restraint belt yung patient kasi baka gusto niya umihi tapos hindi siya makaihi, di ba? Pero yung patients namin before, meron silang mga ganito, meron silang mga belt kasi yung mga patients na yun is na kurobo na sila or parang na anong tawag doon? Parang nahulog na sila sa ano nila ba?
sa wheelchair nila. So dapat talaga meron silang safety belt or seat belt. So if naihi naman sila, pwede naman silang pumunta sa inyo para magsabi na, uy, naihi na ako, ganyan. Yung iba din is naka diaper na, kaya yun, pwede na silang hindi na pumunta ng CR. Then, bawal din magbigay ng sobra-sobrang amount ng psychotropic medication. So, itong psychotropic medication, para sa mga ano kasi ito, sa mga mental disability ba, mayroong mental disability. So, yung effects kasi nito is, nakakatulog yung patient or nakakalma yung patient. So, if sobra yung ibigay mo na gamot ng patient, so baka sobra naman yung tulog niya, hindi na siya magising. So, wala na din siyang time na kumain or mag-enjoy, di ba? So, yun, bawal din itong ibigay or bawal din sobra-sobrang ibigay na psychotropic medication. So, ito yung mga physical restraints. So, bawal itali yung patient, bawal maglagay ng safety rails. Lahat ng safety rails bawal. Dapat isa lang yung tanggalin. Then, bawal i-lock. Then, bawal mag-restraint belt unless meron ng incident na nahulog yung patient sa wheelchair. So, pwede siya mag-restraint belt if meron na siyang incident na nahulog na siya sa wheelchair. Then, bawal magbigay ng sobra-sobrang psychotropic medication. Okay, next, abuse. So, itong abuse din, lumalabas din to sa exam. Next, si Ma'am Jocelyn. Yun, di ko dasay. Pabasa mo, Ma'am Joy? Ay, Jocelyn? Ayaw. Ay. Sige, si ano na lang. Ayan. Si Ma'am Jeremy na lang. I say, Sige, go. abuse means the violation of the human rights of the user. Apil ning 5 types eh. Apila na uban. First, physical abuse, to use violence on the user's body. Number 2, psychological abuse, to speak and behave in a manner that will cause the user psychological trauma. 3, abandonment of nursing care, neglect, to leave the person in need of nursing care unattended. 4, economic abuse, to obtain economic benefits wrongfully from the user. 5, sexual abuse, to commit indecent acts to the user. Okay. So, ito yung 5 types of abuse. So, sa exam, minimix nila itong dalawa. So, for example, ito nilagay nila sa choices. So, sinabi nila ano yung mga types ng physical abuse. Tapos, may sinali sila na example dito. So, dapat ma-memorize nyo na ito lang yung 5 types of physical abuse. And ito din yung types ng physical restraint. So, ano nyo yung difference ng dalawa. So, yung abuse, physical abuse, ito yung violence on the user's body. So, meron din akong kasamahan na ganyan. Matanda na din kasi siya. So, parang nasa-stress siya sa mga patients namin ba. So, yun. Inaano niya, hinasampal? Hinasampal? O, yan, parang ginaganyan niyo yung patient namin. Kasi taihin kasi yung mga patient namin kasi mabibigat, malalaki kasi yung mga patient namin. So yun, parang na-stress siguro yung kasamahan namin na matanda. So yun, hinahampas niya yung patient namin. So hindi ako nagsumbong that time kasi hindi din ako marunong talagang maghunggo nung time na yun. Pero nung umalis na ako ng facility, kinausap kasi kami ng president namin. So yun, sinabi niya sa akin, sino daw yung mga syukuin na ayaw ko or parang hindi ko feel. So yun, sinabi ko na hindi ko masyadong gusto tong ganito. Dalawa kasi sila, yung isa lalaki, yung isa yung matanda. Ayaw ko sa kanila kasi yung yun, sinasaktan nila yung patient namin. Then sa psychological abuse, yun, yung pinagsalitaan mo ng hindi maganda yung patient. Like for example, sinabihin mo ng baka or ganyan, stupid ka, ganyan. So dapat wag mong pagsalitaan ng hindi maganda yung patient. So next,
yan yung sa psychological. Then yung sa abandonment of nursing care, neglect. So for example, tumatawag yung patient sa'yo na parang nagko-call. Meron kasi silang nurse call. So pipindutin nila yan, tapos magre-ring yan sa ano natin sa office. So pag hindi mo sinagot yun, or sinagot mo yung call ng patient, tapos hindi ka naman pumunta sa room niya, yun yung example na ng neglect. Like for example, sinabi niya na pwede mo kang puntahan dito sa sa room kasi ganyan, ganyan. Tapos hindi mo sinabi mo, hi, kagaymas, or yes, kanang sige pupunta ako diyan. Pero hindi mo naman pala siya pinuntahan. So yun yung example ng abandonment of nurse care or neglect kasi hindi mo siya pinuntahan or hindi mo siya tinulungan. Then sa economic abuse, ito yung example. For example, meron kasing times na pwede tayong bumili ng pagkain ng patient. So for example, yung sa amin kasi nasa Inaka or province kasi kami nakatira. So or yung shisetsu namin. So may times na pumupunta doon yung bus. Meron siyang parang kumbini ba yung bus namin, meron siyang pwede ka bumili doon sa loob ng bus. May mga foods doon. So pwede din magpaunigay or magpabili yung Ryosha. So yung pera ng Ryosha yung gagamitin natin sa pambayad. So yung economic abuse is yung hindi mo sinasauli yung pera or sukli, ganyan. So yun yung economic abuse, or parang kumukuha ka ng pera sa sa wallet niya. Yun yung economic abuse. So bawal talaga yun. So be honest kahit walang nakatingin sa iyo, pero si God is nakatingin kasi sa atin. So dapat honest palagi tayo. Then meron ding yung incident yun sa friend ko, sa kasi siya na-assign yung sa mga matatanda. So may times daw na binibigyan sila ng pera ng patient. So bawal din tanggapin yung pera. Kasi may tendency kasi na, for example, today is binigyan ka nila ng pera, no? Tapos pag ilang minutes na, sabihin nila, uy, nawawala yung pera ko, ganyan. Baka may nagnakaw. So, yun, pag tinanggap mo yung pera na yun, ikaw pa yung mapagbintangan. So, dapat if tinanggap mo yung pera, kasi yung iba kasi pinipilit talaga na ibigay. So, pag tinanggap mo yung pera, dapat ibigay mo yung sa head. Sabihin mo sa head na, sir, binigay to ni chuwa-chuwa na patient, Tanakasang, binigay niya sa akin tong pera. So, sila na yung magsasauli ng pera na yun sa patient. So, may tendency kasi na ganyan na yung makakalimutan na ba yung mga patient. So, lalo na pag sa home for the aged kayo na-assign or sa mga matatanda na talaga. Then, sexual abuse. So, grabe naman talaga, no? If meron pang mag-sexual abuse. Lalo na kapag sa matatanda ka na ma-assign. Pero, like, yung sinabi ko yung sa amin, meron kasi kaming mga patients na bata pa. So, yung iba, nagme-menstruation pa. So, meron talagang mga ganyan. So, buti na lang, wala namang incident sa amin na meron kaming kasamahan na lalaki na nanghihipo, ganyan. Pero yung mga patients na malalaki, sila yung nanghihipo ng mga syukuin or yung mga kagaya natin. Pero yung sinasaway lang namin sila. Hindi naman namin inaano. Yung parang ganyan lang ang hipo, pero hindi naman siya bastos talaga na hipo. Parang joke-joke lang. So yun, ito yung mga sexual abuse. 5 types of abuse. So physical abuse, psychological abuse, abandonment of nursing care or neglect, economic abuse, and sexual abuse. So ito yung sa physical restraint. So meron kayong questions dito, guys? Or wala? Arimasen Sensei. Hi. So mag-break muna tayo, guys, kasi malapit na ma-off tong Zoom. So, i-continue natin mamaya dito yung interprofessional collaboration. So, mag-break muna tayo, then i-send ko sa inyo mamaya yung link. Okay? Wait lang.